Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? How is your Sunday morning mga kababayan? I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at saka I'm hoping also na nakapag-pray na ang lahat mga kababayan. Please don't forget to pray always every day. At like ko yung sinasabi dito at like ko yung nire-remind sa inyo kasi yung prayers mga kababayan, very important ho yan at yung prayers ay very powerful ho yan. Again, please don't forget to pray always every day. Okay? So, before tayo mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, please allow me to acknowledge some of our viewers dito sa ating channel at saka i-shoutout natin mga kababayan ang mga top 5 commenters sa ating last vlog. Top 5 commenters, meaning yun po mga viewers natin, mga solid viewers na marami pong binitawan na comment sa ating last vlog. Nandito pa sa listahan mga kababayan, pasalamatan natin si Ma'am Shane Sibal, si Raul Balyarta, Lori Mamawag, Eduardo Cartera, and Vida Cardona. Also, pasalamatan rin po natin ang nabigay sa atin ng super thanks. Thank you so much kay Ma'am Marilyn de los Santos, nagbigay sa atin ng $5. Thank you so much. And also mga kababayan, i-greet rin po natin ating kababayan, mga solid viewers na nag-celebrate na kanilang birthday ngayong araw at saka yesterday at saka yung tomorrow mga kababayan. So i-greet natin ang belated happy birthday si Ma'am Erica Mapagmahal. Nag-celebrate siya sa kanyang birthday last December 15. So again, happy birthday. And advance happy birthday kay Ma'am Yuli Surclamp. Bukas ang kanyang birthday mga kababayan, December 18. And again, happy birthday. Also, greet po natin ang ating mga early birds. Sila si Ma'am Marquez Hernandez, Elizabeth Abihan, Milagros de Rilo, Moses Estelia, May Santos, Maiti Baisa, and hi to Ma'am Arsenia Salagan, Estrellita Javier, Geraldine San Buenaventura, Joseph Magalion, and Bahin de EJTV from South Korea, and Noel Narcida. Okay mga kababayan, so kahapon, di ba napag-usapan natin yung tungkol po sa inilabas na survey rating ni PBBM ng Publicos Asia. Kahapon napag-usapan natin at saka ibinalita natin dito yung overall performance ni PBBM or yung buong Marcos administration. Di ba sinabi ko na kahapon na nakuha po ng 61% yung buong Marcos administration. So ngayong araw mga kababayan, kahapon nga pala, not ngayong araw, kahapon nga pala, naglabas na rin po ng survey rating yung Publicos tungkol dito sa mismong approval rating at saka trust rating ni PBBM at saka ni VP Inday Sara mga kababayan. Well, alam na ho natin at saka expected na ho yan na magbatuhan na naman po yung mga Duterte supporters pati rin po yung mga Marcos supporter na mga vlogger tungkol dito sa survey rating na ilabas ng Publicos. Maraming nagsasabi na hindi daw totoo yung inilabas na survey rating, yung approval at saka yung trust rating ni PBBM. Maraming nagsabi niyan mga kababayan. Well, lalong-lalo na yung mga anti-Marcos at saka yung mga Duterte supporters na hindi na po sumuporta dito kay PBBM. Marami silang sinabi mga kababayan. So aside from that, pag-uusapan rin po natin yung napabalita na merong magandang mangyayari doon po sa pagbunta ni PBBM sa Japan sa Asian Summit mga kababayan. Diba nandun po si PBBM. Meron nang inilabas na initial report dito yung DTI Secretary na si Pascual na meron daw 5 na mga investment deals na sasainan po or pipirmahan nga pala ni PBBM. Tingnan nyo mga kababayan, hindi pa dumating sa Japan si PBBM pero meron na pong 5 investment deals na naghintay po dito kay PBBM. Ang ibig sabihin, yung pabutan nyo dyan sa Japan mga kababayan, parang formality na lang po. Pero alam na ho natin yan at uunahan natin yung mga anti-Marcos na sabihin naman dito na investment deals pa naman yan eh. Diba? Sabi pa nila na yung mga investment deals ni PBBM hindi daw nagmaterialize mga kababayan. Hindi ba nagmaterialize
na-realize o baka hindi na sila dito nanood yung mga report na nilabas ng gobyerno natin. Yung tungkol po sa mga investment deals ni PBBM during sa kanyang state visit mga kababayan. Kaya hindi nila alam kasi hindi naman sila nanood po sa sa mga report, sa mga balita tungkol din sa ating gobyerno mga kababayan. Kasi nga, lagi kong sinasabi dito at ulitin natin yan na nag-focus lang sila doon sa mga vlogger na against dito at ayaw na po kay PBBM mga kababayan. Diba? So mamaya, ibabalita natin yan. At saka pag-uusapan rin po natin tungkol sa ating thumbnail, sa caption sa ating thumbnail na meron na pong nag-resign mga kababayan. So kung sino yon, ipapakita natin yan mamaya. At lalong-lalo na, pag-uusapan natin si Speaker Martin Romualdez. I am very sure na karamihan sa inyo or baka kayo ng lahat, nakita nyo na po yung balita ng ibang mga DDS vlogger na kung saan nakita natin si Speaker Martin Romualdez na ipinahaya po doon sa pagdating pa lang nila sa Japan mga kababayan na diba sinalubong ho siya na dalawang tao, merong lalaki at meron pong babae yung naka-video mga kababayan. Yung lalaki nagdala po ng placards, isinulat niya na please support BP Sara Duterte at saka meron siyang dala po na flag na Pilipinas mga kababayan. At kung napapansin nyo po, diba parang nasagi yung yung mata yata o yung ilong ni Speaker Martin Romualdez mga kababayan. So maraming nagtatanong dito na Sir Ivan, okay lang ba ang ginawa nila dito kay SMR? Ang masasabi natin mga kababayan, meron kasi merong good effect, meron po yung bad effect mga kababayan. Kung ano yan, pag-usapan natin yan. At saka meron po idagdag mga kababayan. Kasi siyempre, late na po si Sir Ivan na ibabalita natin dito yung tungkol sa nangyari kay SMR doon sa Japan. Pero alam nyo naman po si Sir Ivan na kapag late ho tayo, meron tayong idagdag dito na mga detalye mga kababayan. Kasi gusto kong malaman ninyo kung sino po ang lalaki na yon at saan siya affiliated dito mga kababayan. At para malaman nyo rin po kung sino ang unang napakalat ng video na yan. Okay? Siyempre, marami pang iba. Alam nyo naman po si Sir Ivan. Palagi itong marudalan ba mo ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so siyempre mga kababayan, before na mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, kumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity Team supporters! And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga sukit sa ating channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Well, syempre, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Well, siya nga pala mga kababayan, idagdag rin po natin sa balita na kung saan, nakalimutan ko lang, na meron pong mga membro si PBBM na kung saan na-booking dito kasi may plano silang pabagsakin po si PBBM mga kababayan. Yes, tukoy na po. Alam ho natin na yung mga partido, yung mga grupo mga kababayan, ilan dyan ay meron talagang mga ahas dyan at meron talagang mga nababayaran dyan mga kababayan. Buti na lang na-booking dito at tukoy na kung sino yung mga membro ni PBBM na plano siyang traidorin dito. Mamaya ipapakilala natin yan, but before that, dito muna tayo sa balita na nilabas ng survey rating ng Publicos Asia mga kababayan. So ano yan Sir Ivan? Sabi dito sa balita, approval, trust rating ni PBBM tumaas. Bumaba naman kay BP Sara mga kababayan. So ayon dito sa balita, babasahin ko lang po yung konteksto para meron tayong pagbabasihan mga kababayan. Bahagyang tumaas ang approval at trust rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. habang patuloy na bumaba ang rating ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa 4th quarter survey na isinagawa ng Publicos Asia Incorporated, base sa inilabas na survey ng Publicos Asia, tumaas sa 58% ang approval rating ni Marcos mula sa 55% noong nakaraang quarter na taon. Tingnan nyo, tumaas po ng 3% mga kababayan yung approval rating ni PBBM. So it is safe to say na you cannot put a good man down mga kababayan.
kitang-kita ho natin sa mga nangyayari dito sa gobyerno natin, sa mga plano ni PBBM na unti-unti na pong nangyayari. Yung mga sinasabi niya during po sa campaign ni PBBM, unti-unti na pong naramdaman ng mga mamayang Pilipino, kasi nga yung iba makabayan, hindi naman ho yan naniniwala sa mga paninira dito ng mga ayon na po kay PBBM, kasi bagkos itong mga taong ito, yung mga karaniwang tao, meron silang sarili dito na pananaliksik, meron silang sarili dito na pag-analisa sa sitwasyon makabayan. Diba? So at least nakita nila yan. Tingnan nyo sa last quarter, sa quarter 3, 55% ang approval rating ni PBBM. So ngayon, 58% na makabayan. So ayon report to sa balita, nakaroon din ng kaunting pagtaas ang trust rating ng Pangulo. Mula sa 47% noong third quarter ay naging 48% nitong ikaapat na quarter ng taon. So tumaas ng 1% makabayan. Pero isipin ho natin yan. Yan pong yung trust rating sa lahat trust rating po ng mga pangulo, mahirap po iabutin yung 48, 47, 49 to 50 at pataas makabayan sa mga presidente. Mahirap talaga yan aabutin po. Kasi nga lahat ng mga issue sa Pilipinas, lahat po ng mga nangyayari sa Pilipinas na hindi maintindihan ng ibang tao, kay BBM, sa Pangulo talaga yan, ibabato makabayan. So normal lang po na magkakaroon ng ganyan mga survey rating. So dito naman po sa karagdagang balita, samantala, ayon sa Publicos Asia, bumaba ang approval rating ni Duterte, kung saan mula sa 62% ay naging 59%, umano ito sa pinakabagong survey. Maging ang trust rating ng Vice Presidente ay bumaba rin umano sa 53% nitong huling quarter ng taon mula sa 55% na datos noong third quarter 2023. So medyo bumaba ng konti makabayan. Pero mataas pa rin naman yan kasi nga yung ganyan mga numero from 47, 48, 49, 50 pataas, mahirap po iabutin sa mga survey rating, sa mga performance rating ng isang presidente at saka ng isang vice presidente makabayan. Pero that is a survey lang naman ho yan. Makikita naman ho yan sa performance talaga, real time, yung mga nakikita natin yung actual po na nangyari makabayan base po sa ating pananaliksik, base po sa ating sa nakikita sa mga balita, sa government platforms, tayo na mismo mga tao, individual, ang bibigay po ng survey rating dito kay PBBM sa kanyang approval at saka sa kanyang trust rating, pati po kay BP Sara makabayan. So anyways, hindi naman kasi natin alam kung sino po yung pinagtatanungan, pero dito sa balita na to, sa survey rating na nilabas po ng Publicos, tumaas yung rating ni PBBM. Okay? So jump naman tayo sa ibang usapin. Dito sa balita makabayan, kasi nga si PBBM ay nandyan na po sa Japan. Sabi dito sa balita, Japan trip ni Pangulong Marcos, aani raw ng lagpas 5 investment deals. So, babasahin ko lang po yung balita. Dito sa konteksto mga kababayan, lagpas ng 5 deals umano ang nakatakdang lagdaan sa pagitan ng mga kumpanyang Filipino at Japanese sa paglahok ni PBBM sa 50th Commemorative ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Summit sa Tokyo. Sinabi yan ni Department of Trade or DTI Secretary Alfredo Pascual, anya nakatakdang pirmahan ang Memoranda of Agreements ang understanding sa Lunes, December 18, 2023. Pero hindi sinabi ni Pascual kung ano yung mga deals na yung makabayan. Pero at least meron ng initial informations na inilabas po yung DTI na makakaroon po ng 5 investment deals ang ating presidente si PBBM. At para sa karagdagang balita, let's watch this. Dinipensahan ni Trade Secretary Alfredo Pascual ang biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan bago matapos ang taon. May mga kasunduan daw na pipirmahan mula sa pagdalo ng Pangulo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Live mula sa Tokyo, Japan, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, ano na schedule ng Pangulo ngayong araw?
Yes, Jess, magandang gabi sa'yo. 7:15 ng gabi dito sa Tokyo o pasado alas 6 dyan sa Pilipinas. Sisimula na ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang engagements sa Japan-ASEAN Commemorative Summit. Yan ay sa pamamagitan ng pagdalo sa isang dinner hosted by Prime Minister Fumio Kishida. Pero bago yan, Jess, nakausap muna natin si DTI Secretary Alfredo Pascual para malaman ano ba ang mapapala ng ating bansa mula sa summit na ito. Mahigit 5 business agreements ang inaasahang mapipirmahan sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit. Ayaw pang magbigay ng detalye ni DTI Secretary Alfredo Pascual kung ano-anong sektor ang sakop ng nasabing business agreements. Pero mangyayari daw ang pirmahan sa Lunes. It's their expression of interest to invest in the Philippines. These Japanese investments are most welcome, you know. And they're among the largest investors in the Philippines already, among all the nationalities that have operations in the country. Bukas magiging siksik ang araw ng Pangulo mula alas 9 ng umaga para sa formal na pagsisimula ng ASEAN-Japan Commemorative Summit. Dadaluhan ng Pangulo ang mga sessions kaugnay sa pag-review ng ASEAN-Japan relations at mga session kaugnay sa mga plano para mas mapayabong ang ekonomiya ng ASEAN member countries. Bukas ng hapon nakatakdang mag-deliver ng keynote speech si Pangulong Marcos bago siya dumalo sa gala dinner sa gabi. Patuloy daw ang panghihikayat ng gobyerno sa foreign investors na pumasok sa ating bansa, lalo't mas pinapayagan na ang 100% ownership ng ilang sektor kasunod ng pag-amyenda sa Public Service Act noong 2022. We've opened up airports, tollways, railways for 100% foreign ownership. And also through an amendment of the IRR of the Renewable Energy Act, we now allow 100% ownership in renewable energy projects. Sa gitna naman ng ilang pupuna sa gastos ng gobyerno dahil sa inihabol na isa pang foreign trip bago matapos ang taon, sabi ni Secretary Pascual, bawing-bawi naman ang ating gobyerno sa mga naiuwing pledges, investments at tulong sa Pilipinas. Noong Pebrero ay bumisita rin ng Pangulo sa Japan para sa 5 araw na official visit. It's the main reason why we are inviting foreign investors to set up their factories and operations in the Philippines so that they can create higher quality jobs for our people. Better pay, more stable. Si Vice President Sara Duterte ang official caretaker ng gobyerno habang nasa Japan si PBBM hanggang December 18. Sa opisina ng DepEd at OVP sa Davao, mag-oopisina si VP Sara para sa kanyang caretaker duties. Okay, so jump na tayo sa ibang usapin na kung saan pag-uusapan na natin si Speaker Martin Romualdez. But before ako magpalabas po ng aking opinion at saka analysis sa nangyari mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo yung video. At saka please, comment down below kung ano ang feelings inyo na ipiniha nila si SMR mga kababayan. Okay? So for more details, let's watch this. Salamat. Support ni Inday Sara. Saan yung camera? Speaker, love Inday Sara. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat sa at thank you po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yun. Okay, salamat ha. Okay, so unang-una, doon sa sinabi ng babae mga kababayan, di ba ramdam na ramdam natin at kitang-kita natin na very sarcastic ang kanyang sinabi. Pinasalamatan niya si SMR sa pagsuporta daw dito kay Bibi Sara at pinasalamatan rin po niya si SMR sa pag-api daw doon kay Eric mga kababayan. Yung pasasalamat na yun, very sarcastic talaga eh. Pero pag-usapan na rin natin dito, yung lalaki, yung unang lumapit kay SMR na kung saan very intentional ang kanyang ginawa dito, yung pagganon sa flag mga kababayan na kung saan intentional dito na sinagi niya yung ilong o baka yung mata ni SMR. Okay, so sino ba yung lalaki mga kababayan? Iniresearch ko yung lalaki na yan, ang pangalan niya pala ay Berwin D. mga kababayan. Yes, Berwin D. ang kanyang pangalan. At hindi lang siya basta-basta na isang supporters ng Duterte, bagkus siya rin po ay supporter ng Marcos mga kababayan. Yes, during po sa election. Kasi napag-alaman ko na siya pala ay head dito ng Marcos Duterte Alliance Group. Pati rin po sa BBM Sara Global mga kababayan. Yes, siya dito yung head, yung
chairperson or presidente po ng grupo na yan. Ngayon, siyempre, hindi naman po lahat ng mga maka-Marcos at maka-Duterte na suportado po si SMR makabayan. Siyempre, iba-iba tayo mga opinion, iba-iba tayong nakikita sa sitwasyon. Sila po yung Marcos Duterte supporter pero hindi sila SMR. Dito sa ginawa po ng lalaki, gusto lang nitong iparamdam doon kay SMR ang kanilang pagka-disappoint doon sa kasi maraming nagsasabi na sininggle out dito ni Speaker Martin Romualdez si BP Sara makabayan at marami rin itong nag-iisip na merong hindi magandang ginawa itong si SMR doon kay BP Sara. So yun po ang ginawa ng head ng Marcos Duterte Alliance Group makabayan na si Berwin D. Ngayon, kung tatanungin nyo si Sir Ivan, maganda ba ang kanyang ginawa dito kay SMR? Merong good effect ho iyan sa ibang anggulo, meron pong bad effect ho iyan sa ibang sitwasyon makabayan. Kaya dito po sa paninira nila kay SMR, dito po sa pagmamahiya nila kay SMR, kasi kitang-kita naman talaga natin na ambush yung nangyari at saka during sa ambush, gusto nilang ipapahiya dito sa SMR. Well, mission accomplished ho yun makabayan sa mga Duterte supporters. Pero meron yang kabaliktaran na mangyari kasi alam nyo, itong pamamahiya nila kay SMR, meron kasi parang ang tawag dito parang domino effect kasi yung mga kabayan na kung saan kapag yung tao lagi nyong sinisiraan katulad sa mga Marcos, di ba yung mga Marcos laging sinisiraan mga kabayan, binabato nila ng mga hindi magandang mga pananalita, binabato nila dito at saka inakasahan ng hindi maganda. Yan po ang mangyari dito kay SMR. So beware po dito sa mga Duterte supporters na ayaw kay SMR kapag lagi nyo siyang tinitira dito ng hindi magandang salita ang mga karaniwang tao, yung mga supporters po ng Marcos Duterte na hindi naman sila mga rabid at saka inaanalisan nila yung sitwasyon makabayan. Sa mga taong yon, well marami ho yun, mag-isip kasi sila bakit laging sinisirahan si SMR? Bakit binabato nila dito ng mga sabi nila meron lang ginawang hindi maganda dito kay BP Sara, pinipigilan na dito na magkaroon dito na magandang pakikutungo si BP Sara doon kay BBM at saka ito rin si SMR daw sabi nila na siya rin po ang pakana dito para masisira itong si BP Sara makabayan. So yan po ang isipin ng ibang tao. Pero kapag araw-arawin natin siya or araw-arawin ninyo na babatuhin siya ng mga hindi magandang salita, mag-isip sila na baka hindi totoo yung ibinabato dito kay SMR makabayan. Kaya yung simpatsya nila makabayan, mapupunta na doon kay SMR. Yan kasi ang nangyari. Doon po sa, di ba, nagtataka tayo kung bakit po nakakapasok itong si Rizal Tiberos, nakapasok itong si Cayetano, si Binay, si Grispo, na lagi po yang binabato na hindi maganda. Di ba? Binabato yan ng mga issue na mga hindi maganda, sinisiraan lagi araw-araw, pero nagtataka tayo kung bakit nakapasok ko yan bilang mga senador makabayan. So yan po ang mangyayari dito kay SMR. Okay? So naintindihan na ba natin si Sir Ivan? Bakit nila laging sinisiraan si SMR? Ulitin ko lang po, hindi po maka-SMR si Sir Ivan. Hindi po ako maka-Martin. Even though ako po ay taga Leyte, pero hindi ko po sinuportahan dito si Martin Romualdez kasi nakafocus na po ako dito kay PBM at kay BP Inday Sara. Okay, kapag tatanungin niyo si Sir Ivan kung bakit lagi nilang sinisiraan si SMR, ito para sa akin lang to at saka base ito sa aking analysis kasi nakikita nila makabayan na itong si SMR ay threat to sa darating po na eleksyon. Correct ba si Sir Ivan or correct si Sir Ivan? Yan kasi ang iniisip nila na itong si SMR ay threat po sa darating na eleksyon. Hindi natin alam baka sa darating po na 2028. Kaya ngayon pa lang lagi lang tinitira ito at lagi lang sinisiraan si SMR makabayan. But I have to be fair also. Itong aking analysis at opinion na sinabi sa inyo, ito'y napaka-fair talaga makabayan. Alam nyo at kilala nyo po si Sir Ivan na ako po'y sinusuportahan ko po yung Marcos, pati po yung Duterte. Pero kapag magbabalita ako dito at saka magbibitaw ako dito ng opinion, gusto ko fair mga kabayan. Okay? So dito naman tayo sa sinasabi po ng ibang tao kung bakit iba-iba kasi ang opinion. Nung pinost iyan ni Crescitio makabayan, meron nag-comment doon yung mga Duterte supporters, pati rin po yung mga Marcos supporter. So dito ko nakikita na iba-iba talaga yung yung opinion nila sa papapahiya nila dito kay SMR. Sabi dito ni Arlie Doliaga makabayan,
See the gentleman in him. He was ambushed to shame him, but look at his reaction, very cool. Sabi nito ni Madison Betancourt, "Oy, are you allowed to post this, Crisette? Maring-ring ka na naman, charot." Sabi ba dito na isang Duterte supporters at saka Marcos supporter, si John Deles, mga kaabayan. Ito si John Deles, tinignan ko ang kanyang account. Siya po'y Marcos at Duterte supporters. Sabi dito na hindi talaga bias sa kanyang sinabi, mga kaabayan. Sabi niya, "Seeing this video poses my honest belief that the man and woman therein wanted only to bring the message to the speaker, their full support to the BP, and to stop what they believe at mudslinging and negative propaganda of against her, which they believe the speaker has a hand. It's their own little way of protesting what they thought is unfair to BP Inday Sara. At least, we saw that the speaker is a good sportsman. He was able to perfect the kind of person we should be in politics." So tingnan nyo mga DD supporter, yung ayaw po ka SMR, yan po ang ibig kong sabihin, mga kababayan. At dagdag ko rin po dito, hope that the others will do the same. Issues will definitely strike against the opposing interest in politics, but we should be mindful that Filipinos are wise enough to set on what they believe is true and for the nation. Hope everything will be put in place, and the one who will win in the end is the Filipino nation. So yan pong ibig kong sabihin. Yung kasing yung ibang mga Duterte supporters, mga supporters, broad-minded kasi yan at magaling ho yan mag-analyze, mga kababayan. Hindi sila basta-basta, yung ibang tao, hindi basta-basta yan na umaatake, na meron silang narinig dito na, oy, yung sa SMR, yung sa SMR, walang kwenta yan, merong ginawang hindi maganda yan kay BP Sara. Hindi kagad yun umaatake, mga kababayan. Bagko sa laboratory nag-aanalisa, sila dito'y nagre-research, at saka meron silang ginawa dito na check and balance, mga kababayan. Yan ang ibig ko sabihin na dapat tayo po mga supporters ng Duterte at saka ng Marcos, dapat meron tayong check and balance na gagawin. Hindi basta-basta tayo maniniwala po sa isang vlogger man lang na sinabi dito na ay walang kwenta yan si SMR. Siya dito ay isang ok-ok na nandyan sa gobyerno natin, sa kamara. Bagkos tayo po yung magre-research po. Okay? So, dyan naman tayo sa ibang usapin, mga kababayan. Dito na tayo sa ibig kong sabihin na meron po mga membro si PBBM na siya ay plano dito na pabagsakin. Buti na lang na-booking ho yan, mga kababayan. Kung sinong nakabuking dito, let's watch this. Iginiit ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na siya pa rin ang kinikilalang National President ng Partido Federal ng Pilipinas. Ito ay matapos mag-aklas ang ilang miyembro at magluklok ng kanilang mga opisyal. Narito ang report. Ikinagulat ni South Cotabato Governor Reynaldo June Tamayo Jr. nang mabalitaan na isang pagtitipon ang idinaos sa Pasig City nitong December 14 para sa General Assembly ng Partido Federal ng Pilipinas. Batay sa kanyang impormasyon, nagkaroon ng eleksyon at pinalitan siya ni dating Catanduanes Governor Leandro Verceles Jr. bilang National President ng partido. Agad naglabas ng statement si Governor Tamayo at iginiit na siya pa rin ang duly elected National President ng Partido Federal ng Pilipinas batay sa Constitution and bylaws ng partido. Ayon kay Tamayo, walang basbas mula sa kanya bilang National President ng pagpapatawag ng General Assembly ng PFP, maging ang Malacanang at si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na National Chairman ng partido ay wala ring kaalam-alam sa naganap na pagtitipon. Tahasang tinawag ni Tamayo na nuisance group ang mga nag-aklas na dating miyembro. Sinasabi ko sa inyo na hindi ito kinikilala ng leadership natin sa national at sa mga local na mga leaders natin hanggang doon sa level ng mga munisipyo, yung action na ito. At sinasabi ko na it's a nuisance actions na wala tayong dapat ikabahala. Dagdag pa ni Tamayo, kilala silang kaalyado ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez na nasibak dahil sa pagiging inactive sa partido, bunso dumano ng pagkadisbayan nila matapos na hindi makakuha ng appointment sa Marcos administration. Habang hinihintay ang formal na reklamo ng nag-aklas na grupo sa Commission on Elections, sinabi pa ni Tamayo na matatag pa rin ang partido sa ilalim ng kanyang pabubuno dahil sa suporta sa kanya ng 97% ng mga opisyal mula sa iba't ibang rehiyon. Sa lahat ng mga party mates natin na wala tayong dapat ikabahala at tuloy-tuloy pa rin yung leadership na meron tayo according doon sa naisubmit natin na statement
doon sa COMELEC nung naiset na deadline noong October. Para kay Governor Tamayo, isa lang ang ibig sabihin ng ginawa ng mga umaklas na miyembro ng partido. Ang nangyayaring ito ay sinyalis na tutungat papalakas na ang Partido Federal ng Pilipinas. Inanunsyo naman ni Governor Tamayo na simula ngayong 2024 ay mag-iikot na sila sa lahat ng probinsya para sa expansion ng partido. Okay, so klarong-klaro sa balita mga kababayan na yung grupo na yon na may plano dito na papalitan po yung si Tamayo. Kasi itong si Tamayo mga kababayan, loyal na loyal ho yan kay PBBM. Dito po sa nangyari ito, itong si Vic Rodriguez, baka may kinalaman mga kababayan. Yung grupo na yon na meron silang ginawang votation dito, yun po yung mga tauhan po ni Vic Rodriguez mga kababayan. Siguro nabasbasan po ni Little Girl tungkol dito sa planong gagawin niya kay Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Diba? So yung nangyari dito sa partido ni PBBM, yan po the same nangyari doon sa issue po ni Speaker Martin Romualdez na meron ditong pagtangkang tatanggalin po yung kanilang chairperson o yung presidente nila sa partido. Katulad po dito kay Speaker Martin Romualdez bilang isang speaker makabayan. So the same po yan na nangyari. Pero sa nangyari dito sa mga partido, like for example, dito sa Partido Federal kay PBBM, nakikita natin na talagang politiko na, politics na yung nangyayari mga kababayan. Sad to say na yung ipinairan lang ngayon ay politics na, hindi sila nag-focus dito kung anong magandang gagawin para po sa mga kababayan natin. Yan po ang nangyayari. Buti na lang ating Pangulo, si PBBM, hindi niya iniisip yung mga ganyan mga kababayan. Kahit anong gagawin dito ng mga ok-ok na nandyan po sa membro nila sa kanilang partido, hindi sila iniisip to ni PBBM. Bagkos, kasi siya na dito ay isang presidente at malaki po ang kanyang responsibilidad dito, ang kanyang tinatrabaho dito kung paano mapaunlad yung Pilipinas, paano mapatugunan dito yung issue ng Pilipinas, at paano mapabagsak yung mga presyo ng bilihin dyan sa Pilipinas. Hindi na siya nag-isip dito mga kababayan. Wala nang politics dito kay PBBM. Pero buti na lang, meron siya mga loyal ally talaga dito na nagbabantay para hindi po mapahamak itong pamumuno ni PBBM mga kababayan. So good job dito sa mga kalyado po ni PBBM, good job dito sa mga loyal po ng ating Pangulo mga kababayan. Ayun nga sa balita, tauhan pala ni Vic Rodriguez. Vic Rodriguez, pasaway talaga eh. So anyways, dyan naman tayo sa ibang usapin na kung saan i-reveal ko na dito mga kababayan kung sino po yung nag-resign. Naalala nyo ba yung balita tungkol doon sa isang service crew ng Chowking mga kababayan na kung saan pinalabas dito ng kanilang tindahan bago siya po dito yung naglalako po para makakuha dito ng mga customers. So meron pong update dyan na kung saan yung pong babae na yun na nag-viral, nag-resign na po sa kanyang trabaho mga kababayan. So for more details, let's watch this. Ininspeksyon ng Labor Department ng isang Chinese-style food chain sa Davao City na kamakailan nag-viral dahil sa sapilitan umanong paglalako ng crew nito. Yan ang ulat ni Jay Lagang ng PTV Davao. Nag-viral sa social media noong Nobyembre ang video kung saan makikita ang service crew na si Shelamy Ungkay na naglalakad sa isang residential area sa Davao City upang mabenta ang produkto galing sa pinagtatrabahuan niyang fast food chain sa mall sa Ecoland. Paraan umano ito ni Sheila upang makatulong sa pagpapataas ng sales ng kanyang pinagtatrabahoang kumpanya. Ngayong Disyembre, kinumpirma ni Sheila na nag-resign na siya sa trabaho. Ngunit nilinaw niya na hindi siya tinanggal ng kanyang employer. Sa side na ako is, hindi pa ko gusto na mo-resign, sir. So, ang family na ako ang nag-decide na kay nakita man about sa viral videos, pinangato niya akong trabaho. Ayon kay Sheila, hindi kasama sa kanyang trabaho sa araw na nakunan siya ng video ang outside of store na pagkuha ng orders na trabaho naman talaga umano ng kanyang kasama na nag-day off. Katong ng door-to-door ko, sir, is humanak ko ato nga trabaho. So, kasi na time is, kauban na ako ato, day off manggod niya ato nga time. Tapos, ako ang nipuli. Kumbaga, ako lang na timingan, kumbaga, sa vlogger. Mas pinili din muna niyang magpahinga sa ngayon bago maghanap ng bagong trabaho. Kinumpirma naman ng Department of Labor and Employment Region 11 na tapos na ang isinagawa nilang inspeksyon sa Chinese-style fast food chain kung saan nagtatrabaho si Sheila. At kasalukuyan na lamang nilang kinukonsolidate ang resulta ng isinagawa nilang investigasyon. There are standards that we have to follow. As much as possible, you voluntarily comply
You know itself, you are an employer. You know itself if what you're doing is abusive or not. Una na ring ipinahinto ng naturang fast food chain ang kanilang outside of store na paraan sa pagkuha ng order matapos ang nangyari. Okay, kung maalala niyo mga kababayan, 'di ba in-advise ko dito sa babae yung nag-viral na kung saan kung ako siya na ako po dito yung talagang mag-resign na makabayan, maghanap ako ng ibang trabaho kasi that is red flag talaga. Kasi kapag meron na pong ipapagawa sa inyo yung kumpanya na hindi mo gawain noon makabayan at hindi po nakasulat doon sa inyong kontrata, red flag na ho yan. Ang ibig sabihin, may nangyari po na hindi maganda dito sa kumpanya, baka bumagsak na ang kanilang sales makabayan or baka bumagsak na yung mismong establishmento na ho yun. Diba? So, okay lang po. Para sa akin, okay talaga yung ginawa po ng babae na yon na maghanap na lang siya ng ibang trabaho mga kababayan. Marami nang pong makikita ang trabaho sa Pilipinas. Basta magtiyaga lang po tayo. Okay? So, dyan naman tayo sa ibang usapin. Pag-usapan natin yung tungkol sa bigas mga kababayan. Kasi meron akong nabasa dito na ayon dito sa balita, sabi daw ng agriculture, supply ng bigas sapat pa hanggang sa susunod na anihan sa 2024. Well, alam nyo, sa balita na ito mga kababayan, marami talang hindi maniniwala. Kasi nga, di ba, bakit mahal pa rin po yung presyo ng bigas natin? Sabi ng iba, 60 plus daw. Pero dapat pagbasihan natin na presyo yung well-made price mga kababayan. Kasi yung mga imported na mga bigas, hindi naman kasi yan kontrolado ng gobyerno natin. Depende kasi yan dito sa mga distributor. Okay, so babasahin muna natin ito pong balita sa tungkol sa bigas mga kababayan. Sabi dito, kumpiyansa ang DA na tatagal pa ang supply ng bigas sa bansa hanggang sa susunod na anihan sa Marso o Abril 2024. Sabi dito, at the end, we're expecting mga 85 to 90 days national stock inventory by end of December, which is enough na maitawid natin hanggang sa susunod na harvest season this coming April or March or April. Yan pong sabi ng DA Assistant Secretary na si Arnel Demisa. So sabi pa niya, sabi ni Demisa, siyempre mayroon din namang import na dumarating kasi liberalized naman iyong importation natin. Based on historical data, may dumarating din na imports additional during the first quarter. So, dagdagan na natin yung balita mga kababayan. Kasi niniwala po yung mga senador, yung ibang senador nga pala, na magkakaroon dito or mangyayari pa rin po yung 20 pesos per kilo na bigas, yung aspiration ni PBBM. Ito po ang paliwanag ni Senator Villar. So for more details, let's watch this. Naniniwala ang ilang senador na posible pang makamit ng Pilipinas ang mababang presyo ng bigas gaya ng inaasam na 20 pesos kada kilo. Ayon kay Senator Cynthia Villar, posibleng mangyari ito kung maipatutupad ng maayos ang rice tariffication law at ilan pang batas. Dagdag pa ng senadora, maaring gumawa ng marami at magagandang batas patungkol sa agrikultura, pero hindi ito magtatagumpay kung hindi rin maipatutupad ng tama. Pag na-implement yung rice tariffication law, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, yung National Rice Program, at saka yung kaya lang, ang problema natin yung implementation, if they will implement it. Kaso kung hindi nila ibibigay yun sa farmer, mahihirapan tayo to be competitive. Pero kung pagandahin ang implementation of the law, we can do it. Okay, ang ipinagtataka kasi dito ng mga Pilipino, di ba sinabi po sa balita, sinabi po ng Department of Agriculture na si Assistant Secretary na sabi niya sufficient daw yung rice natin sa Pilipinas hanggang next year pa. Kung sufficient pala ang ating rice sa Pilipinas, bakit hindi bumaba yung presyo ng bigas dyan sa Pilipinas mga kababayan? Kasi kapag rice sufficient, sasabihin natin rice sufficient, well enough talaga at matutugunan po yung issue natin sa bigas. So dapat rin po yung merong corresponding kasi yung presyo ng bigas bumaba rin, di ba? Meron talagang issue dito sa smuggling, meron talagang issue dito sa hoarding kasi sila dito yung number one na nagkukos kasi kung bakit mataas pa rin po yung presyo ng bigas dyan sa Pilipinas. So ang ang pinaka main dito na i-focus po ng nito ng taga DA at saka ng taga
custom mga kababayan, dapat hanapin nila yung mga smuggler at saka yung hoarder. So kapag matugunan nila yung issue at madakip na po yung main talaga dito ng mga smugglers at saka ng hoarders, bababa talaga yung presyo ng bigas dyan sa Pilipinas. Okay? So dyan naman tayo sa ibang usapin, but before that, isatamar natin si Ma'am Ryan World Begins from Virginia, USA. Hi to Ma'am Carclia, Sisite Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Lentic Power Force Team, Tita S, Aiko, Pax, JCC, Elzar, Caitlin Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfi, Tatay Amik, and Tatay Jack First and Jack First family. At kasama rin po natin mga kababayan si Ma'am Cristina Dapitan, Bibian Peralta, Elena Villos, Emily Timaho, Rosario Di Castro, Zenny Hattori, nandiyan rin po si Ma'am Jeline Quezon, Evelyn Garcia, Gloria Santera, Rolando Gutay, Nasir Abdulgani, Estelia Ribas Serna, and hi to Erickson Tismo Vlog from Kuwait. Shout out daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. Shout out sa lahat ng mga membro ng INC or Iglesia ni Cristo. Siyempre, shout out rin po natin ang mga membro ng MDSFIO or Marcos Duterte supporters. Okay, so ibabalita na natin dito tungkol kay PBBM na kung saan, di ba, before po pumunta sa Japan si PBBM para umattend po ng Asian Summit, meron siyang pinuntahan na isang event ng Maynilad mga kababayan kasi nagkaroon dito ng ng inauguration. Yung inauguration na yon ay para sa Poblacion Water Treatment Plan. At para malaman po ng mga Pilipino, let's watch this. I am very pleased to be here today joining you in the inauguration of Maynilad's Poblacion Water Treatment Plant. This will provide clean and potable water to residents in Metro Manila and its surrounding areas. I extend my greetings to our distinguished guests, private partners, local government officials, and community leaders who have played a crucial role in making this project a reality. It is a testament to our shared commitment to water security and sustainability. We stand on the brink of completing this crucial project, a necessity heightened by the current challenge posed by the El Niño phenomenon. Your collective efforts ensure that we exceed the demands of our people in these trying times. With the El Niño projected to last until the second quarter of 2024, we must prioritize the repair of water pipes to prevent leakages and the completion of ongoing water supply projects to ensure that we have adequate supply. And so, let us call upon the pertinent agencies to intensify their vigilance in overseeing the construction of water supply facilities, particularly in regions grappling with water scarcity. As we confront present and future challenges, this project is a testament to the positive outcomes that we might achieve when the public and private sectors unite for the greater good. I invite the private sector once more to further explore opportunities to collaborate with government in addressing our water supply challenges. Let us continue to work together so that we can provide our people with the best quality services that they truly deserve. Water, although we refer to water and the supply of water as a service, and I am of the view that it is in fact a right of our people to be able to expect their government to put systems into place so that water is available to all households, to industry, to agriculture. These are the main uses of water that we have, and so that we still must continue to develop all our capabilities. The focus is sharpened with the onset, with the forecasted onset of El Niño, which at the very least will be with us over the first quarter of next year. And unfortunately, the latest forecast show that there is a distinct possibility that it will last until the second quarter of next year. And therefore, we must prepare. We must prepare and learn some of the and apply some of the lessons that we have learned during the pandemic when it came to supply of
agricultural products, of food, of the efficiencies of the supply chain. All of this will be affected if our water resources are inadequate. And that is why we have now begun in government a very accelerated effort to prepare for that. We, for all intents and purposes, we have a good buffer until maybe the end of the first quarter. Now, what we need to do is to prepare a further capacity so that should the El Nino extend to the second quarter of next year, we are still at the very least able to supply potable water, especially in the urban areas. We are able to supply our agriculture. We are able to supply our industry. And one of the elements that we sometimes do not think about. We think about those major uses of water. We also have to be thinking about our hospitals. Hospitals cannot operate without water. And with the onset of a drought, that will become more and more important as it goes on. And so these are the issues that are confronting us now. But with projects such as these and the further following projects, I was looking at the brief. There is another one here in Mandaluyong, and I think there's 3 more in Cavite. And that is all to the good. And we have to get those facilities built and operating so that we can consider ourselves at least minimally ready for the arrival of the drought that will be coming next year. Now, I do not mean to frighten anyone off, but it is a serious problem. But we are familiar with the capabilities of both private sector and public sector. Put us together, and there's much that we can do. And let us do that so that we have done our duty to the people and continue to provide, as I said, what I consider their right to availability of clean, fresh water. So sa bagong Pilipinas na sinisikap natin na itaguyod ngayon, hiling ko ang pagkikilahok ng bawat isa upang mapatibay ang ating mga infrastruktura at mapabuti ang kalagayan ng ating mga mamamayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong ginagawa at sa tulong ninyo para sa taong bayan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat at Merry Christmas and Happy New Year. At yan po ating mga nakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama, sa aking pinagdaraanan sa araw na ito, bigyan mo po sana ako ng tiyaga. Kapag gusto kong sumuko, tulungan mo po akong magpatuloy. Kapag ang mga bagay ay taliwas sa akin, pakiusap na bigyan ako ng pananampalataya. Pakiusap na bigyan mo po ako ng lakas ng loob na gawin ang anumang kailangan kong gawin. Sa ngalan ni Hesus Kristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama.